lahat po'y magsiluhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Pasubali niya ay walang hanggan, salita niya ay makapangyarihan. Tapat kanino man, dakilang walang kapantay, magpakailanman. Halik kayo mga minamahal, tantuin niyo tsuriin ang kanyang kalooban, upang madama niyo kung gaano siya kamahal, na marapat niyong pahalagahan. Higit siya sa lahat ng bagay, higit siya kanino man, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Genesis, pagkatapos itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang magbalik sa kabila, doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako, at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibendisyonan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ika'y nagtagumpay. Ano pong ngalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako, at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Kay raming pagsubok na binahagi kay Jacob, sinubukan siya sa pakikitungo sa kanyang biyanan, na alang-alang sa kanyang minamahal na nais mapangasawa, siya'y nag-aruga ng kanyang mga hayupan, at ito'y kanyang dinadaya. Siya'y dinaya rin sa kanyang mapapangasawa, sapagkat pinasiping ang kanyang isang anak. Maraming kaganapan kay Jacob, maraming pagpapala rin naman siyang nakamtan. Marami siyang sinuong na laban, ngunit hindi siya nagapi kailanman. Sapagkat siya unang patutuo,
Ang naghaharing ama sa buhay niya, siyang nagwikang di kita pababayaan. Ang nanguna sa kanyang liwanag, yaon ang palatandaang walang kamatayan. Kaya't palatandaan din naman ngayon na kung papaano tinuran niya noon, matutupad at magaganap pa rin naman sa mga anak niyang nagsisikap siya'y kilalaning ganap. Sapagkat wala ngang hindi isasadyad sa pakikibaka nilang ganap. Sa pagtupad at pagtalima nilang katapatan ng taglay, sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan, tao, wikang maliwanag ng Ama, kung kikilalanin niyo ako, makikilala niyo ako sa hiwaga kong gawa dito sa lupa. Kung matatanto niyo ang aral ko at mapagninilayang ganap ito, mawawawaan niyo kung paano kumilos ako sa buhay niyo. Kung magkagayon, at kayong mga kumikilala at nakikilalay siya, sumulong, sumuong sa kung anong laban sa buhay, tagumpay ay kakamtan. Pinaglingkod ka ng Ama, hindi para gupuin niya. Pinaglingkod ka niya para bahaginan ng kaalaman niya. Pinatalima ka niya para sabihin niyang di kita pababayaan, anak. At sa pagtalima mo naman, tutuparin niya. Pinaglingkod ka niya sa maraming bagay na dapat mong makita at mapatotohanan. Subalit sa bagay din naman, maari ika'y subukan kung ika'y magpapalit sa iyong amang lumalang. Kung ipagpapalit mo nga ba siya sa mga bagay na maari mong makita at makuha, samantalang kung tapat ka sa kanya, ano nga bang di maibibigay niya? Na ipagpapalit ng tao ang bagay sa kanya, ngunit siya'y hindi kayang ipagpalit sa bagay na kahit sino pa. Sapagkat ang Amay noon, ngayon at kailanman, mapagmahal, mapagkalinga, tigib ng pag-ibig kaninuman. Kaya't itong si Jacob na pinangakuan niya na kailan may di pababayaan, kinalaban man ang kanyang anghel, nakalaban man ang kanyang mga matitipunong malalakas na kapangyarihan na anghel, espiritu pa rin niya ang taglay, kaya't ang wika ay maliwanag. Halik kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Bilang mga tao, kung magkamis ay manghihina ang loob nyo, sa mga dinaranas nyo na pararanas sa inyo. Ngunit lagi niyong gunitain, hindi na bago ang pangyayaring ito sa buhay nyo. Noon pa may natupad na't pinatupad na ganap sa mga ninuno nyo. Kaya't kung tuwirang makikilala nyo ang nagbahagi ng buhay nyo, ano kaya't kayo'y magiging dahilan ng panghina at panlulumo? Ang mga pinagdaraan at dinaranas nyo sa buhay, hindi kaya ito ang maging daan pa upang lalo kayong mangagtibay, maging matapang at maging malakas sa paniniwalang kayo'y di pababayaan. Kaya nga't kung papaano ang paghahari ng Amay tapat, pagkakumbaba, pakikipag-isa sa kanyang panukala at mga gawa, masusumpungan nyo ang tunay niyang pagpapala. Espiritong banal tanglaw ninuan, Espiritong banal ligaya ng buhay, Espiritong banal patnubay ninuman, Espiritong banal di mawaparam, Espiritong banal kalingay taglay, Espiritong banal halikayo't kayo'y makisa, at nang makilala at madama nyo ang mabuting gawa ng Ama. Halikayo't suriin nyo at tantuin kung sino siya. Sa inyong mga dinaranas, asahan nyo'y siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sinong magwiwika ng gayong kataga at bibigkasin sa inyo dito sa lupa? Samantalang di kayo kilala at di nyo kilala man lang, yamang kayo'y kapwa,
taong nilalang. Subalit ang pagbigkas, binigkas sa labi ng nilalang upang mapabatid, mapaunawa ang tunay na pag-ibig, tapat kailanpaman. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sa paglayo nitong si Jacob sa kanyang mga magulang, sa pagtatago niya sa kanyang kapatid dahil sa panlilinlang niya, kalinga ng ama ang nakamutan niya. Kinalinga siya sapagkat pamamaraan pa lang lahat ng pangyayari. Kaya kung naunawaan lamang ng tao ang banal na aklat, ang istorya sa banal na aklat, malawak niyong maunawaan na ang dami nga palang pinatutupad, pinapangyayari ang ama para lamang matukoy ang tunay na kagustuhan at kalooban niya sa bandang huli, yun pa rin ang mangunguna. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung minsan, may paggising kang parang matamlay ka. Para bagang gusto mo pang matulog, gusto mo pang mag-inat-inat. At kung minsan kagigising mo pa lang kung ano na sinisiksik sa iyo ni Satanas. Kung minsan naman, sa paggising mo, parang alab na hindi mo kaya paliwanag. Ano baga itong nararamdaman ko at kay lakas-lakas ko at kay saya-saya ng puso ko? Suriin nyo ang pagdaloy sa inyo ng Espiritu, kung anong oring Espiritu ang sumasa inyo. Kapag paggising mo, alingas-ngas ka na at gulong-gulo, litong-lito na isip mo, at kay raming pumapasok na hindi mo naman gusto. Alam mo nang hindi sa ama mo yan. Alam mo nang hindi sa Diyos mo yan. Lalo na't binabagabag ka. Lalo na't pinanghihina ka. Sapagkat maliwanag ang wika niya, ako ang lakas nyo, ako ang kapayapaan nyo. Kaya't magsuri ka na tao kapag ganito na ang dumaratal sa iyo. Sikapin mo nang makabalikwas sa gayong pag-uugaling binabagi ng Satanas sa iyo. At doon anong dapat gawin mo? Manalangin ka. Tigibin mo ng paniniwala ang puso mo at mapipihit ang diwa mo, mabubuksan ang kalooban mo, maiiba ang damdamin mo, di mo namamalayan ang naramdaman mong para bagang gusto mong manghina, para bagang gusto mong malito, para bagang ikay gulong-gulo, para bagang gusto mong magalit. Hindi pala ang kaukulang iyan ang dapat mong kamtin, sapagkat ang layon at nasa ng ama mo, ikay lumigaya, ikay sumaya, ikay pumayapa, ikay lumakas, ikay sumigla, ikay mabuhay, nang ayon sa Kanya, wag nang ayon kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sa mga niloob ding pinahintulot na mabuhay sa lupa, nakapagdudulot ng sukal, dumi ng tahanan at bakuran. Kung mainit ang ulo mo, sadyang sa mga hanip lang at gamu-gamoy, makapagmumura na yung walang timpi sa sarili. Dahil sasabihin, ano ba naman itong mga ito? Ngunit, may isip ba yan na tulad mo? Papatol ka ba sa gamu-gamo? Papatol ka ba sa mga hanip? Hindi. Dahil binigyan ka ng kaisipan, alam mo, hindi ang ama mo ang may gustong dumumi ang tahanan mo. Ngunit, huwag kang patatalo dahil gugustuhin ba niyang malito't magulo ka, magalit ka pa. Mga mahal, iba't iba nga ang ugali ng tao. Iba't iba nga ang nakakanta ng tao. Iba't iba nga ang paggamit ng demonyo. Iba't iba nga ang paggamit ng ama. Paalipin kayo sa mabuting espiritu. Matututunan nyo ang totoo at tama sa mundo. Paalipin kayo sa Diyos na Ama nyo. Makikilala nyo ang gawa sa mundo. Patutuhanan ninyo na siya'y ama ninyo. Patutuhanan niyang kayo'y anak niya. Pagharian kayo, mga mahal ko. Sinong makakaunawa ng mga binigkas ko? At sinong tutupad gaganap naman ito? Wala ngang magnanasat, ito'y kamtin at ito'y nasahin.
lalo't ang pagkabagot, pagkayamot ay nasa kanya. Ngunit at pasubali, espiritong walang maliw, kapag kinamtan nyo, kayo'y aaliwin. Kaya, halik kayo. Huwag kung ano-ano, laman ang isip nyo, maging marapat kayo sa pananaw ng Ama, nang ang kapayapaan manahan sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang taong masipag at organisado sa bahay, organisado sa kanyang sarili, minsan gabi pa lang, inaayos niya na yung kanyang mga gagawin bukas. May kwento. May dalawang tao. Organisado ang isa, masipag. Kaya lang mainitin ang ulo. Yung isa naman ay hindi siya organisado. Kasi papetik-petik, sabi ng tao, yun ang kanyang katwiran. Paisi-isi baga. Sapagkat ang katwiran niya, naku eka, ang linis ng bahay ay di mawawala ang dumi na yan. Kahit araw-arawin mong paglilinis mo, nandyan pa rin ang dumi. Ba't ko naman tatapusin dumi na yan bago ako matulog? Naku eka, gusto ko bago ako matulog, malinis na malinis. Naku, malinis na malinis. Pagkagising niya, ang dami palang pumasok na gamo-gamo sa kanyang bahay dahil nakasindi ang ilaw. Nagtataka siya ngayon, saan kaya nakarating ang pumasok ang mga gamo-gamo na ire? Inis na, naglinis ako ng maigi kagabi. Pagkatapos ngayon, saan tambak na namang dumi? Diyos ko paano ko ngayon itong iiwanan? Nagmamadali. Yung hindi naglinis nung gabi. Pagkagising niya, naglinis siya. Bago siya umalis, tapos ang nilinis niya, maayos, at siya'y umuwi nang umalis na. Saan kaya siya uuwi? Tanong nila. Umuwi na, umalis na, dahil iba pala ang tahanan niya. Ang sabi niya, 2 tahanan ko. Bakit ko ba papagurin ang sarili ko? Pag namatay ako mamayang gabi, sa kalilinis ko, mabubuhay ba ako na makikita ko pang malinis ang bahay ko? Mga mahal, kung magkaminsan sa mga istorya lamang na talinghagay magnilay kayo. Pawang katotohanan, huwag nga lamang nakahandusay ka sa dumi at kinukusa mo ng magdumi at napakatamad mo naman, lahat ng kalat ay nasa'yo, huwag mo namang masyadong pagurin ang sarili mo, wika ng Ama sa buhay ng tao. Bakit? Konstansya, magnilay ka na, magbulay ka. Kapag sinagad mo ang pagod mo, at pagkatapos mong napagod hirap na hirap ka, kung magkasakit ka ba anak, sa kakalinis mo at kakapagod mo na yan na di ko gusto, linisin mo puso mo, linisin mo isip mo, at sa gayon, relax ka sa tuwina. Walang pagal, walang hirap, walang galit, dahil lagi kang presko pakiramdam. Relax! Tandaan mo anak, mabuti ang taong mamatay na relax, nakatawa, kaysa namatay sa hirap, nakasibangot, nakangat-ngat. Mga anak, magnilay kayo sa tuwina, wika niyang maliwanag. Huwag niyong tapusin ang lakas niyo, huwag niyong ubusin ang lakas niyo. Tulad nitong si Jacob, nakipaglaban, nakipagbuno siya sa hindi niya nakikita. Kung magkaminsan, binubuno niyo lahat ng trabaho niyo, nakikipaglaban kayo sa trabaho niyo, sinong natatalo? Di ba't katawan niyo? Wikang maliwanag ng Ama, kung laging ang isip niyo'y damdamin ay kasamay ako, mapapatotohanan niyong kapiling niyo ako sa tuwina. Sapagkat iba kayo, iba ako. Iba damdamin niyo, iba ako. Ang damdamin ko'y sumainyo, maabot niyo at matatarok kung sino't ako. Ang layon ko'y ano sa inyo. Mga mahal,
pawang katotohanan ang tinuturan ko. Kuminsan, ang nagiging dahilan ng tao, kaya hindi ako makatupad, kaya hindi ako makaganap, napakarami kong ginagawa. Napakarami kong gagawin. Subalit, kung alam nyo lamang na araw at gabi, dapat nagdudumali kayo, hindi sa inyong ginagawa, kundi sa pagtanggap, pagkilala, at pagsunod sa ama nyo. Anumang oras kuhanin kayo, walang dapat pagsisihan kayo. Sapagkat tinalaga nyo ang sarili nyo, na italaga nyo ang buhay nyo, binigay nyo sa Kanya, na ipagkaloob naman niya kung anong hinanap nyo nang masumpungan nyo siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung lahat ng tao'y gayon ang katwiran, wala nang magpapagamit sa katotohanan. Kung lahat ng tao'y maraming dahilan, wala nang gugusto sa kapagalan. Para ibigay ang sarili at ialay sa kapwa-tao, wala nang mapipiling tapat at totoo. Kaya't binigyan ng Espiritu Santo ang tao sa mundo ng kamtin nito kapag nangunat ng ibabaw katao sa paghahari ng Ama at siyang nanguna sa iyo. Damdamin mo't katwirang pagkatao'y mawawalang lubos ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lamang nagiging masama sa isip at damdamin ng mga taong ayaw tumanggap. Nagiging masama ang taong nangungusap, wala namang batid sa binibigkas sa harap. Walang malay ang tao sa mga katotohanan kapag isip at damdamin sanlibot at katawan. Subalit ang Espiritu, batid ang panlaman, batid ang pangmundo, batid ang para sa kaharian ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kuminsan, pipiliin mo yung lahat ng gagawin mo para sa'yo, napili mo na, pero meron pa palang mali dahil hindi ka perpektong tao. Ngunit kapag ang Ama ang pumili sa buhay mo, kahit nahirapan ka, kung magkaminsan, palagay mo'y nasasaktan ka, pagkatapos niyang pinatupad sa iyo at sinuong mo naman ang laban para sa Kanya, sa di mo namamalayan, maganda pala ang plano niya. Kaya, mga mahal, huwag kayong magplano lamang ng sarili nyo. Lagi niyong italaga plano nyo kasama'y Ama. Nang sa gayon, huwag kayong malabis, magkulang, dahil katwiran nyo'y tama kayo. Pagharian kayo, mga mahal ko, alalaong baga, katotohanan niyong saki itinuran, ganang katauhay dito mababaybay, ganang pagkatao'y dito sisiwalat, ganang pagkatao'y wala itong kalaman, ganang di nyo nasilayan naturang kumarus, sapagkat marapat kong nasaksihan sa daigdigan. Kung magkagayot kayo'y may pandinig, narinig niyong matwid aking pangungusap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mabuti ang Ama, dakila sa lahat. Alam niyo po, bilang mga tao tayo sa unang buhay natin, totoong-totoo po lahat ang minimisahe ng Diyos. Hindi ko na ilalayo kung papaano naririnig ko ang mga mensahe, pinakikinggan ko po ito sa gabi. Ako po ay isa sa tinatamaan nun sa dating buhay ko. Talagang tumbok lahat ako doon. Pero hindi po ako magsisinungaling sa inyo. At hindi ko rin gagawing matwid ang sarili ko. Bakit po? Minsan, kapag pumatol ka sa tao at pinatulan mo yung kapwa mo tao, talagang masasaktan ka at makapagsasalita ka ng di maganda. Lalo na,
kapag pinagsisikapan mo't nagsusumakit kang magbago, ngunit pagkatapos ang mga kapwa mong nagpapalagay na tama at totoo, sila pa ang mapakaraming sinasabi, di ba makalalaban ka? Ngunit salamat sa Ama. Sabi nga niya, timpiin mo anak ang sarili mo, sapagkat pag di mo tinimpi, magiging bilang tao ka. Tama po, totoong totoo. Kaya po, tayong lahat, huwag sabihin ni numan na hindi ko kaya yan. Ako'y tao lang din po. Tao lang din ako. Kaya huwag niyo pong ikatwiran sa akin yon, dahil ako rin ay tao. Ngunit, yan po ang patotoo. Kapag gusto mo na palang totoong magbago at talagang may takot ka na sa Diyos, sisikapin mong lahat, kahit hindi na makita ng kapwa mo ang ginagawa mo, wala kang pakialam. Hindi mo kailangang ipagmagaling, ipagmayabang, sapagkat ang mga totoo sa Diyos, gumagawa pa po sila ng lihim, hindi yung pinangangalandakan ang kanilang ginagawa. Dahil sila'y alam nila, nakikita lahat ng Ama kung anong lihim nilang ginagawa at ang mga sinasabi nilang lihim, hindi rin malilihim. Kaya hindi sila makapagsalita ng lihim sa kapwa na siniraan pagkaharap mabuti naman. Hindi po kayang pagsinungalingan ang Diyos. Sabi nga, anuman ang pananaw sa iyo ng kapwa mo at anuman ang maging pakikitungo nila sa iyo, ang mahalaga, ikaw walang konsensya at walang budhing sinusurot dahil alam mo, hindi ka katulad ng kanilang sinasabi. Kaya lamang, hindi ka maring magyabang, hindi ka maring magmagaling, hindi ako ganon, hindi ako ganyan. Dahil hindi mo ipangangatwiran ng sarili mo, alam mong may Diyos na alam lahat kung sino kayo. Kaya, hindi ka na magsasalita. Ang sasabihin mo lang, salamat, sapagkat gayon ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Walang sinambit, walang sinabi, wala kahit ano na pinangatwiran. Kundi anong sinabi? Hinigit ang hininga at nagbuntong hininga. Kaya kung patuloy nalalaban ka sa kapwa mo at sagot ka ng sagot, hindi po maiiksi yan, hahaba ng hahaba. Kaya ang taong nagpipilit, nagpupumilit, nagsusumakit na maging ganap at matuwid, hindi marunong magdahilan. Ngunit, nagsisinungaling din po. Sinungaling din. Pero, at pasubali, ang pagsisinungaling ay tulad lamang ng Kristo para sa wala ng ipagkasala at di magkasala. Bakit ang Kristo hindi nagsinungaling? Wika ng Ama? Hindi ba nagtatanong din siya? At nagsabi rin ng hindi tama para sa tanaw ng tao, ngunit tumpak sa Ama. Ang alin? Tutungo ka ba ng templo ngayon? Anong tugon? Hindi. Di ba pagsisinungaling yun sa pananaw ng tao? Dahil mapakagaling ng tao, marunong